Rosa ng Senado kasama si Padilla. Kasama siyempre si Senator Robin Padilla at ang hihingi natin ng bersyon ng pangyayari sa lahat. Pati kay Senator Jingo Estrada kasi nga mayroong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin, sana naman ay walang nawawala na footage. Sapagkat may mga allegations, tsaka mayroong mga nagsasabi, baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. Ang posibleng kasong isampa ng Ombudsman ay obstruction of justice, failure to maintain safety sa Senado, aiding and abetting a fugitive at gross neglect of duty. Obstruction of justice ang pinakamabigat dyan. I think, sa ngayon. Including senators. Well, whoever is found to be in on it. Hinihingan namin ng reaksyon ng mga senador. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Bago siya suspindihin ng ombudsman dahil sa nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules, may mga dating kontrobersya ng sinagot si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa mga tanggapang dati niyang pinamunuan. Matagal na rin ang pinagsamahan ni Aplaska at nang hinahanap ngayong si Senador Bato de la Rosa. Narito ang pagtutok ni Ivan Mayrina. Biglang napaalerto ang media sa anunsyong ito ni Senate Sergeant at Arms Mauranada Aplaska. Hindi niya pinangalanan ng arestuhin sa Senado. Na mga oras sa iyo ang alam lang na marami ay may ICC arrest warrant si Senador Bato de la Rosa, ang senador na nag-nominate kay Aplaska na maging Sergeant at Arms ng 20th Congress noong July 2025. Ang kanilang pinagsamahan, nagsimula pa na maging magkaklase sila ni Aplaska sa Philippine Military Academy o PMA. Habang naroon ayon mismo kay De La Rosa, isa si Aplaska sa mga tumulong sa kanya sa Academy, lalo't pareho silang tubong Davao Region. 1987, nang magtapos si Aplaska sa PMA. February 2026 lang nang palitan siya bilang Sergeant at Arms ni Edgardo Rene Samonte, isa rin PMA graduate. Si Samonte na ang pinuno ng Senate Security. Nang muntik maisilbi kay De La Rosa ang ICC warrant itong Lunes. Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms, magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Magpapakamatay ako para sa iyo. Dahil sa insidente niyan, kaya nagbitiw sa tungkulin si Samonte. Si De La Rosa rin ang nagmosyong ibalik si Aplaska bilang acting Senate Sergeant at Arms na inaprobahan naman ng majority ng mga senador. Bago sa Senado ay naging Sergeant at Arms na rin si Aplaska ng House of Representatives noong October 2020. Kabilang sa iba pa niyang naging posisyon ang pagiging Director ng PNP Aviation Security Group noong 2016 na tumutok noon kontra tanimbala, ang pagiging Regional Director ng Calabarzon Police at Director for Operations sa PNP Headquarters. 2019 na magretiro siya bilang Police Major General sa Philippine National Police at 2022 naman itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Administrator ng Office for Transportation Security o OTS sa ilalim ng Department of Transportation. Si Aplaska namumuno sa OTS nang isubot lunukin ng isang tauhan nito ang $300 na ninakaw umano sa isang dayuhang turista noong 2023. Panahon din niya na ireklamong ilang security screening officer ng NAIA dahil sa umano'y pangingikil sa isang pasaherong Thai. Kinalaunan ay nagbideyo si Aplaska matapos ang banta ni dating House Speaker Martin Romualdez na haharangin ng 2024 budget ng OTS at DOTR. Parang hindi po maganda na because of me, nasacrifice po ang buong departamento. Kaya ako nalulungkot kasi instead of yung focus ay mapunta doon sa mga tiwali, na bakit nagtatanong nga ako sa sarili ko, bakit naman napunta sa sarili ko? The problem in the airport is not a simple problem, but in fact it's systemic. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Binabatikos ng ilang eksperto ang pagpapaputok ng baril ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska itong Miyerkules sa Senado. Ano nga ba ang police operational procedure sa pagpapaputok ng warning shot? Alamin sa pagtutok ni June Veneracion. Tukoy nang siya ang unang nagpaputok sa Senado nitong Miyerkules bilang aniyay warning shot. Pero nanindigan si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na wala siyang nalabag. Naalarma lang umano sila sa mga may armas na inakala nilang papasukin ng Senado. Yan ay kahit aminado siyang nagpakilala naman sa kanila ang mga taga-NBI nang tanungin niya sila. Nung sinabi namin na bakit kay Armando, ibaba niyo yung mga baril niyo,
instead of lowering down their firearm, tinaas po nila yung baril kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Dapat kung nagpakila ng NBA, ang sagot ni Jaya Blasca, o saan ako, stand down tayo ha. O, team, stand down. Di ba? Walang magpapaputok, pero hindi po eh. Ang ginawa niya, nagpaputok siya. Nangatwiran pa si Aplasca na isang retiradong police general na ilang dekadang nagserbisyo sa Philippine National Police o PNP. Bakit ho? Ito po ay kasama sa aming standard operational. Pero mismo ang PNP ay nagbabawal sa kanilang hanay sa walang pakundangang mag-warning shot. Sa ilalim ng police operational procedure sa paggamit ng baril, pinapayagan lang ang warning shot kung outnumbered at overpowered ang pulisya at may nakambang imminent danger sa kanyang buhay. So we do not use the warning shots. It is because delikado, no? It can create confusion or yung stray bullets. Hindi natin alam kung saan tatama ito. Malaking tanong kung may imminent danger o nakaambabang panganib nitong Miyerkules. Gayong ayon mismo kay Aplasca ay nagpakilala na ang mga tauhan ng NBI matapos niyang tanungin. Sabi ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, sa mata ng batas, malaking pagkakamali ang ginawa ni Aplasca sa paggamit ng warning shot dahil hindi naman sila naharap sa imminent danger. No, general siya. Bakit ang daming putok ng warning shot na? Ayon sa PNP, kahit hindi pulis, ang pagpapaputok basta-basta ng warning shot ay may katapat na parusa sa ilalim ng batas. May batas naman na nag-govern sa kahalintulad na insidente ng halimbawa ng warning shot. Nandiyan ang revised penal code na sinasabi about indiscriminate firing at yung possible charge na alarms and scandal. Sa ngayon, hawak at pinag-aaralan na ng PNP ang mga CCTV footage mula sa loob at labas ng Senado. Nakabuo na rin ng 3D reconstruction ng crime scene kung saan kasama sa sinusuri ang trajectory ng mga bala. Ang importansya ng nasabing trajectory, makikita natin kung ito ay pinutok sa taas o sa labas para makorroborate sa statement na kung ito nga ay warning shots o hindi or kung may mga intended target. June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. May tracker team ng tutunton kay Senador Bato de la Rosa matapos niyang pumuslit palabas ng Senado kasama si Senador Robin Padilla. Kahit mga abogado ni de la Rosa, hindi umano alam kung nasaan ito. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Matapos mawalang parang bula ni Senador Bato de la Rosa, ang tanong ngayon, nasaan na siya? Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Jimmy Bondoc, hindi nila alam ang lokasyon ng senador. So where is Senator Bato? Wala pong may alam kung nasaan si Senator Bato. He just exercised his right to travel. Wala namang lawful warrant issued against him. Wala namang hold order